Wala pa naman kasi ba?
Depende yung isa. 75. Kasi yung password Sige po, pwede na po ba tayo magsalita? Marites Incorporated, okay na po kayo. Napag-usapan niyo po ba lahat? Kompleto po ba? Wala namang kinapos. Di ba magandang hapon po muli sa inyo lahat. Pwede po bang, bago tayo magsimula siguro, pakisagot niya. Mayroon siguro magkamayan muna tayo habang nag-aawitan. Sige, let's go, let's sing. Sapat na at higit pa. Come on. Sige po, pwede po kayo umalis sa kinukuha nyo. Magkamayan muna tayo. Praise. Let's sing. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di mag-inag sa pagsubok, kasama tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang
pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pasol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Biyaya mo di magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana, umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Amen. Tayo po'y sumadaling manalangin, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Diyos, sa hapon na ito na muli pinagsama-sama mo kami muli. Nandiyan ka, Panginoon, para sa amin, sa aming kalagitnaan. Ingatan mo kami pagtungo, Panginoon, sa aming iglesia. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak na ngayon, Panginoon, nasa iyong harapan upang magbigay ng pagpupuri at pasasalamat sa iyo, aming Diyos. Sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus. Amen. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, ialay. Bukas, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong
Panginoon. Kay buti mo sa akin. Minsan pa awitan kita. Awitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Come on, church, let's sing. Awitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Palapakan natin ating Panginoon. Muli po, magandang hapon. Pwede po kayo makiupo. May kumakatok po yata. Welcome po. Ayun, si Ate Mikey. Tuloy po kayo. Tuloy lang po. Tuloy lang po. Ito pa po upuan. Meron pa po. So welcome po muli dito sa ating, kung wala na po upuan, meron pa po dito, madami pa. Yan. Welcome po muli sa ating church. Magandang, bro, welcome back. Yan. Maraming salamat sa inyong muling pagpunta. At syempre, welcome ko yung kasama ng aking nanay, the Marites Incorporated. Kung kayo po ay hindi taga Santa Ana at bago lang po kayo doon, kung gusto niyo pong malaman ang lahat ng nangyayari mula Malusak hanggang dulo, sa kanila lang po kayong magtanong. Alam po nila yan. Ano na po ba ang latest sa Malusak? Halimbawa, ano na po ba latest sa Malusak? Malusak pa din. Sa Sadsaran po, kumusta na po Sadsaran? Palaparin, kamusta? Lahat po ay alam nila. Kung kilala niyo po si Ernie Baron, mas matindi pa sila doon. Biro lamang po. At welcome din sa ating mga kasama dito. May mga bulilit tayong kasama. Hindi, joke lang doon sa bulilit na. Ano pangalan nila, Ate Jen? Ano po ulit? Jawi. Ano ba yung mga pangalan na yan? Jawi, Puchi, ano pa? Jenny Lynn, okay. Okay. Puchi. Puchi, Jawi. Meron ba Chuchu? Ala naman. Jenny. Okay. Siyempre, welcome natin si Ate Mikey at ang kanyang boylet. Boylet talaga. Okay, welcome po muli. Maraming salamat. Siyempre, kompleto kami dito. Ito po yung 3 kong anak. Aking asawa yung nasa likod. Siyempre, si Kuya Steve from Mikawayan pa po yan. Hindi nyo na po sakop yun. Hanggang Santahan na lang po kayo doon. Ayun po. Antulin po ng panahon dahil sa susunod na linggo ay unang linggo na po ng Marso. At katulad po ng first Sunday, meron po tayong communion sa Sunday. So sana po magkita-kita tayo sa Sunday for the communion. No? Ayan. So pamalitan niyo lang po sa Santa Ana, may communion po dito sa Sunday na po. Joke lang po yan, joke lang po. Kanina po yun nandito, yung tatay ko. Ayan. Dumaan lang po yun kasi tigang dating daan. Nadaan lang po. So, muli po, welcome po sa inyo lahat. Sa hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Pastor Owen. Ano po? At nanay, naniniwala ka na ba na pastor ako? Mabuti naman. Parang kailan lang po, kailan lang. Sige po, welcome po muli. At inayayahan ko muna yung mga bata na pumunta dito sa harapan para may panalangin kayo.
Yung bata po ay mula edad na, ayan, sila Puchi, Chuchu. Ayan. Sige, okay na po yan. Dito na lang po kayo para makita ko kayo. Sige, kahit nasaan na kayo magkakon, saan nyo gusto. Samahan niyo po kayo panalangin ng mga batang ito. Ayaw niya? Sige, okay lang. Let us pray po para sa mga bata. Tayo po manalangin. Panginoon, Ikaw ang may bigay ng buhay ng mga batang ito sa kanilang mga magulang. Dalahin ko po, Panginoon, ay patuloy niyo po silang gawing malakas, malusog, at ilayo niyo sila, Panginoon, sa anumang karamdaman. Maging kaligayahan sila, Panginoon, ng kanilang mga magulang. At dalahin ko, Panginoon, sa pagpunta nila sa eskwelahan, patuloy niyo po silang ingatan at bigyan sila ng karunungan, katalinuhan, Panginoon, at patuloy nilang maunawaan yung mga itinuturo ng kanilang mga guro. At sa kanilang murang edad, Panginoon, patuloy kang mangusap sa kanila at maintindihan nila at maunawaan nila, Panginoon, ang kahalagahan ng pagkakilala sa iyo, Panginoon, bilang kanilang Diyos sa tagapagligtas. Muli, maraming salamat sa buhay ng mga batang ito na dinala mo po, Panginoon, sa aming iglesia. In Jesus' name we pray. Amen. Sige na po, Joey, Chuchu, Jennifer, maraming salamat. Magsitayo po tayong lahat. Basahin natin yung ating teksto sa hapon na ito. At ito'y matatagpuan natin sa awit 23. 1, 2, 3, go. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihinlay niya ako sa luntiang pastulan at iniaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa dilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat kaagapay. Ang tungkod mo at ang pamalo'y aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita panitong mga kalaban ko. Sa aking ulo'y langis ang ibinubuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siya'y makakasama ko habang ako'y nabubuhay. Sa bahay ni Yahweh, mananahan. Pwede na po kayo makaupo. Yung teksto na ito ay isang magandang balik-balikan at basahin pagka ikaw ay problemado sa buhay. No? Sino ba dito yung problemado sa buhay? Makikita mo yan sa mukha eh. Sa mukha pa lang. Pag nakita mo sa mukha, makikita mo sa mukha kung problemado sa buhay. Tignan niyo po yung katabi niyo kung mukhang problemado sa buhay. So, ang katotohanan kasi, yung problema ay, kumbaga ay kalakip na ito sa buhay ng tao. Diba? Ang problema ay kalakip na sa buhay ng tao. Kumbaga sa araw-araw ay hindi mo masasabi na laging okay ang lahat. I mean, laging smooth lang ang lahat. Dahil meron kahit sino, bata, matanda, may ngipin o wala, hustuhin ng bayad bago bumaba. Sa jeep po yun. Nakita niyo sa jeep yun. Ibig sabihin, bata, may problema. Bakit maliit lang yan para sa iba? May edad, may problema. Kabataan, may problema. Mga magulang, may problema. Mga lolo't lola, may kanya-kanya mga sarili-sarili mga problema. Lahat tayo ay may mga pagsubok na hindi man natin alam kung kailan mangyayari, kung kailan darating. Pero sa buhay natin, meron na tayong mga pagsubok sa buhay na napagdaanan, kasalukuyang hinaharap at mga napagtagumpayan ng mga problema. Hindi na natin kailangan pang magpaligsahan dito kung sino ba yung pinakamalaking problema. Kasi baka mamaya, ang sabihin niyo sa akin ay, presyo, pastor, ang problema ko ay 10,000. Ang problema ng isa ay 2,000, 3,000, 10,000, 15,000 o 20,000. Wala po kasi yun sa bilang sa amount ng problema o ng pera na pangangailangan natin. Samot-sari ang problema. May problema
May mga taong may problema sa kanilang kalusugan. May sakit sa bato, sakit sa espalto, sakit sa bato, sa puso, liver, kung ano pa man. Malabo ang mata. No? Pag malabo ang mata, di makadinig. Pag daw po malakas ang boses, sigurado bingi. Sino po dito malakas ang boses? Kadalasan po daw po ng malakas ang boses, bingi. Dahil po sa sobrang lakas ng boses nila, hindi nila madinig yung ibang tao. No? So, may mga kanya-kanya tayong pagsubok na pinagdadaanan o kasalukuyang dinadaanan o napagdaanan na. Sa mga ganitong klaseng buhay natin, minsan, dumadating tayo sa punto na wala tayong malapitan, makausap. Wala tayong taong pwedeng pagsabihan ng problema natin. At minsan dahil iniisip natin na kaya naman natin to, no? Yung mga problema na pinagdaanan mo, iniisip mo na kaya mo naman mag-isa yan. Pero ang katotohanan ay meron Diyos talaga na nakakaalam ng lahat ng about sa atin, na pwede nating lapitan, na pwede nating puntahan, na pwede nating hingan ng tulong. Hindi lang siya na-exercise, ibig sabihin hindi lang siya nagagawa kasi nasanay tayo na pag may problema ka, sinosolo mo yung problema mo. Pero minsan, di ba parang pag sinosolo mo yung problema mo, pag hindi dumating ka na sa punto ng buhay mo na hindi mo na kaya, iiyak ka na lang. Hahagulgol ka na lang kasi hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Nangyari na po yan sa akin. Nangyari na yan sa akin na hindi ko na alam kung paano susolusyonan yung problema. Iiyak ka na lang kasi parang wala ka nang maisip kung saan ka pupunta. Wala ka nang maisip kung sino yung tatakbuhan mo. Wala ka nang maisip kung ano pa yung gagawin mo. Katotohanan talaga dahil doon natin makikita yung limitasyon na kayang gawin ng tao. Diba yung limitasyon na kaya mong gumawa ng isang bagay para masolusyonan yung problema mo. So, ang Diyos ay nag-o-offer sa atin, hello po, welcome po. Ang Diyos ay hindi lang siya nag-o-offer ng help, bagkus ang Diyos ay nandoon handa laging tumulong sa atin pero hindi natin ina-acknowledge o kinikilala ang katotohanan ito. Doon sa binasa nating teksto kanina, doon sa Psalms 23, the Lord as shepherd, no? Ito ay metaphor, ibig sabihin ginawa ito ni David na isang metaphor or para mas madaling maunawaan ng tao na ang Diyos bilang shepherd o yung pastol at yung namang mga naniniwala sa Kanya, yung mga believers, ay yung mga sheep para magkaroon ng kaugnayan yung pastol at yung tupa. So para maunawaan yung relationship o yung kaugnayan ng pastol sa tupa. Bilang ang Diyos ang siyang pastol natin at tayo yung tupa, inaalagaan tayo ng Diyos. Nandun yung pagnanais niya na alagaan tayo. Sabihin niyo nga po, alagaan. Yeah. Hindi po ito yung numero na tinatayaan niyo sa loto o kaya sa wedding. May ilaalagaan ni ka ako eh. Dos. Pompiang 3-3. O kaya birthday ng anak ko, 3-12 sa luma at saka sa bago. Yeah. Hindi po ito yon. Yung pagnanais ng Diyos na tayo bilang kanyang mga tupa ay naroon sa kanya. Okay? This analogy is used to illustrate the care. Bilang isang pastol, nandun yung pagnanais na alagaan tayo ng Panginoon. To care, guidance. Ano po ba yung guidance? Ito yung ginagawa sa atin ng mga magulang natin pagka bata pa tayo, o huwag kang ikandadaan dyan, baka ka madapa, o baka ka malubak. No, baka ka madulas o baka ka matibo. Hawakan yung kamay mo para doon ka lang idaan sa tamang daan. So bilang pastol, nandun yung pag-aalaga, yung paggabay, at yung proteksyon. Diba? Bilang alaga tayo ng Panginoon, nais ng Diyos na protektahan tayo. Nais ng Diyos na ingatan tayo upang hindi tayo masaktan. Ang problema kasi sa atin, di ba, pag ikaw ay nagwawala, ibig sabihin, kumakatok ang tubig. Yan.
Diba? Minsan, ang tao nagwawala, ibig sabihin, ayaw mo na pakialaman ka. Dumating sa punto nung kabataan kayo, ayaw niyong pakialamanan kayo ng mga magulang mo. Sasabihin pa natin, pag nanonood tayo ng Netflix, leave me alone. Diba? Sino dito yung mga bata na ayaw niyong pakialaman kayo ng mga magulang niyo? Na yung gusto niyo lang, yung ginagawa yung gusto niyo. Nanay, gusto kong lumabas. Sabi ni Kim, bawal lumabas. Bawal lumabas. Pero pwedeng lumabas, bawal lumabas. No? May mga bata na ayaw pakialamanan, ayaw nila na pinapakialamanan sila ng mga magulang nila. Ang tendency pag ganito, napapariwara tayo. Bakit? Ang mga magulang, sabi nga nila, sila yung nauna, mas may alam sila na based on their experience, mas higit na may nalalaman sila kaysa sa mga bata. Kaya ginagabayan ng mga magulang yung kanilang mga anak upang hindi mapahamak ang kanilang mga anak. Yun po yung tinatawag na proteksyon. Care, paggabay, at protection mula sa ating Panginoon. So, gustong liwanagin dito ni David na bilang ang Diyos ay ating pastol at tayo yung kanyang mga tupa, nandun ang pagnanais ng Diyos na tayo alagaan, gabayan, at protektahan. Sumunod naman natin dito na makikita yung God's care and provision. Ano po ba yung provision? Yung mga araw-araw na natatanggap natin sa Panginoon. Provision po yan eh. Ang tawag ng iba doon ay grasya. Ang tawag ng iba doon ay biyaya. Pero provision yun. Ibig sabihin yun ito ay pinoprovide ng Panginoon para sa atin. Hindi yan something na nakuha mo lang dahil magaling ka, malakas ka, masipag ka. But yung provision na yon, inilaan ng Diyos yun para sa iyo. No? Yung provision ay inilaan ng Diyos. Minsan magugulat ka, may matatanggap ka na lang na hindi mo inaasahan pero may natanggap ka. Provision yun ng Lord para sa. Meron po kaming isang experience dito na hindi po namin malilimutan nila Mami. Nung panahon po na nasa Thailand pa kami, year 2007, 2008 po. Ang baby pa lang po namin nun si Isay at si Michael Owen. Noong time po nun ay parang dumating kami na short kami. Wala nang gatas si Isay. No? Sabi namin ni Mrs., paano na to? Wala nang gatas. Siyempre po, pag nasa ibang bansa kayo, walang nanay na matatakbuhan. No? Hindi namin alam kung ano yung gagawin namin. So nagpray lang po kami. The next day, ang aga-aga. May tumawag sa amin, Michael, nandito kami sa may baba. Pagbuksan nyo kami ng pinto. Yung pong isang pamilya doon sa Thailand na nakasama namin na nagba-Bible study, hindi nila alam na wala na kaming panggastos, wala na kaming pera at wala nang gatas yung bunso. Siya pa lang po yung bunso na, hindi pa po pinapanganak si Jan Eisen. Nagulat kami. Pumasok sila doon sa gate. No? Ano po sila? 4. Yung tatay, nanay, yung 2 magkapatid. Nakapila sila. May bitbit na bigas, may bitbit na chicken, pork, may bitbit na gatas. Hindi po nila alam to na may pangangailangan kami that time. Kasi kung bakit kami nandun, ako po ay nagtatrabaho sa Thailand, syempre pag may trabaho ka sa Thailand at that time, ina-expect nila na meron ka. Pero hindi nila alam noong time na yun, wala na siyang gatas. So pinapasok namin sila, bitbit nila yung mga pagpapala na yan. At may inabot pa sa amin na magpanggasos namin. Ang tawag doon ay provision ng Diyos. No? Ibig sabihin, kahit na hindi ka magsabi, God will use someone. Merong gagamitin ng Panginoon na ibang tao upang sagutin yung pangangailangan mo ayon sa kanyang inihanda para sa iyo. Lahat tayo ay may ipinaghahanda ang Diyos para sa atin. Hindi ito swertihan lang. Hindi po ako naniniwala sa swerte. Ako po yung hindi naniniwala sa swerte. Dalawa po yung hindi ko paniniwalaan. Yung bahala na, tsaka yung swerte. Hindi po ako naniniwala sa swerte kasi malas yun. De, joke lang. Hindi po ako naniniwala sa swerte. Kasi para sa akin, ang lahat ng bagay ay pinlano ng Diyos para sa atin. Yun po yung pinaniniwalaan ko.
Hindi yung tipo na pagka ikaw ay nakapulot ng pera, swerte ka. Hindi, nakapulot ka lang ng pera kasi may nalaglagan ng pera. Napulot mo lang. Hindi ka swerte. Minsan naman ikaw yung nalalaglagan. So malas ka na. Hindi. Hindi ako naniniwala sa swerte dahil naniniwala ako na sa ngayon, marahil may natanggap kayo. Sa ngayon, marahil may pagsubok kayo natanggap. Yung araw ng bukas, naniniwala ako na may ipinaghanda ang Diyos para sa atin. Provision po ang tawag doon. Provision yon ng ating Panginoon. The psalmist recounts his experiences of God's care and provision. Kayo, bilang may mga napagdaanan na, may mga natanggap ng mga pagpapala ang Diyos sa inyo. Minsan, tinry nyo ba na isipin o bilangin yung mga pagpapala na natanggap nyo na? Maliit man to o malaki. Sa larangan man ito ng pinansyal o gamit man ito o kagalingan man ito o kung ano pa man, meron at meron kang mabibilang na ibinigay sa iyo ng Diyos. Minsan nagkasakit ka. Di ba? Ang hirap ng may sakit, di ba? Pero tanda ko nung 4 na araw akong absent nung high school ako eh. Pina-check pa ako ng nanay ko ng dengue kasi hindi na ako makapasok sa school. Sobrang sakit ng katawan ko. Hindi ako gumaling. Dinala lang ako dun sa unyo, sa dulo. Siyempre, alam ng Marites Incorporated dyan, di ba? Opo, patay na. Gusto niyo po ba? Patawagin ko ngayon. Yeah. Binuhusan lang ako ng aceton. Apollonia pala yung aceton. May binuhusan sa aking malamig at mali ko ba? Basta binuhos lang. May binuhos sa akin na something na malamig, gumanda na yung pakiramdam ko. Pero ang hirap nun, alam niyo yung 4 na araw ka na hindi makatulog, hindi mo alam kung ano gagawin mo. So yung mga bagay na tingnan nyo, high school po ako, hindi ko siya makalimutan. Kasi para sa akin, nung gumaling ako ng time na yon, provision yun ng Diyos. Minsan may mga maliliit na bagay na hindi natin napapansin. Pansinin yun bilang pagpapala ng Panginoon. Okay? So, yung psalmist dito, si David, inalala niyang lahat. Inalala niyang lahat yung kanyang mga napagdaanan na kung saan naramdaman niya yung pag-aalaga at pagpo-provide ng Panginoon. So mahalaga din mga kapatid na minsan alalahanin natin yon. Lalo na pag nagkakaedad tayo. Si Ate Dory, belated happy birthday. Di ba? Pag ikaw ay nagdiriwang ng kaarawan, masarap alalahanin ng nagdaang taon, ano ba yung mga pagpapala na naibigay sa iyo ng Diyos? Minsan ang nililook forward natin, ano kaya ang regalo na matatanggap ko? Forward Ano kaya yung regalo na matatanggap ko? Hindi mga kapatid, dapat mabuti din na maalala mo yung mga bagay na natanggap mo hindi lang nung nagdiwang ka ng kaarawan, bagkus yung mga sumunod pa na mga araw na kung saan nakatanggap ka ng pagpapala at pag-aalaga ng Diyos. Pasalamatan mo at dumating ka sa panibagong taon ng buhay mo. Bakit? Dahil hindi lahat ng tao sumapit sa kanilang kaarawan. Hindi lahat ng tao dinaranas ngayon na magdiwang ng kaarawan na dinadanas mo ngayon. Ibig sabihin, during the time, after na nagdiwang sila ng birthday, nawala na sila. Pagpapala yon. Dapat ipagpasalamat mo. Hindi yung nagdiwang ka ng kaarawan, tapos lagi kang malungkot, kasi meron kang inaasam di ba? Nabubisit ka kasi may gusto ka na hindi mo makuha, na hindi mo matanggap. May gusto ka na ninanais mo sa buhay mo pero hindi mo mahawakan yung mga gusto mo. Kaya ka naiinis. Ang point dito, gusto mo lang yon. Pero iba yung gusto ng Diyos para sa'yo. Hindi pa ba sapat yon? Ang gusto ng Diyos marahil sa araw na to mabuhay ka. Marahil, ang gusto ng Diyos sa araw na ito ay makahinga ka, makakain ka, makalakad ka, makaamoy ka, makagalaw ka, makakita ka. Minsan ang hinihingi natin sa ating Panginoon yung higit pa. Ang hinihingi natin sa ating Panginoon yung gusto mo at hindi mo na napagpapasalamatan yung mga bagay na binibigay sa iyo.
Pag sinabing recounts, ibig sabihin, balikan mo. Hindi yung ex. Balikan mo yung mga pagpapala na ibinigay na sa'yo ng Diyos. He speaks of green pasture and still water, symbolizes peace and rest. Di ba? Ang sarap nito. Maraming mga tao na walang kapayapaan at pahinga sa kanilang mga buhay. Huwag niyo pong asamin muna sa ngayon yung rest in peace. Yung peace and rest dito, yung alam mo yung payapa ang isip mo. Na sa kalooban mo, minsan may mga tao na wala namang ginagawa pero parang pagod. Tignan nyo nga yung katabi nyo kung mukhang wala namang ginagawa pero mukhang pagod. Diba? May mga tao na hindi mo maintindihan na wala namang ginagawa ni makahawak ng walis, di naghahawak, pero mukhang pagod. Parang naglakad na mula dulo hanggang bayan, pero wala namang ginagawa, mukhang pagod kasi ang dami nilang iniisip. So hindi nila matagpuan yung kapahingahan ng isipan sa kanilang mga buhay. Bakit? Hindi pa dumadating yung mga bagay, iniisip mo na. Minsan may mga pagkakataon. Ano kaya ulam namin sa May 1? Di ba? Ano kaya ihahanda natin sa Pasko? Katatapos pa lang. Di ba? Minsan, ang dami mong iniisip na hindi mo dapat isipin. Sabi ng Panginoon, wag mo munang isipin yung araw ng bukas. Isipin mo muna yung araw ngayon. Kasi minsan kakaisip mo ng mga bagay na hindi mo pa naman dapat isipin, napapagod ka. Kagigising mo pa lang sa umaga, mukha ka ng pagod. Diba? Tapos sa gabi naman, gabing-gabi na, amoy araw ka pa. And paths of righteousness indicating guidance and the right. Gusto ng Panginoon, mapunta ka, gusto ng Panginoon mapunta ka sa tamang daan. Hindi dating daan. Ang gusto ng Diyos kung bakit niya tayo inaakay, dahil gusto niya na tayo mapunta sa tamang daan. Ano po ba yung tamang daan? Ang tamang daan ay daan papunta sa Kanya. Okay, kung may mga bagay na ginagawa ka na hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos, mali yung ginagawa mo. Halimbawa, sabi ng Panginoon ay, igalang mo ang iyong mga magulang. Ito mga bata na to, inaaway nyo yung mga magulang. Mali yun. Sinasagot nyo. Hindi naman kayo tinatanong, sagot kayo ng sagot. Di ba? Kung ikaw ay lulon sa sigarilyo, alak, so tapos magkakasakit ka, ba't ba ako may sakit? Baka naman nakakailang kahakang sigarilyo araw-araw. Bakit ba laging masakit ang ulo ko? Baka naman lasing ka kagabi. Di ba? Ang gusto ng Diyos, tamang daan. Minsan may nagtanong sa akin, sa Apayao, no? Minsan nag-speak po ako sa Apayao, bago pala magsimula yung pandemic that time. Takot pa ako nun Sumakay ang aeroplano. Meron ng COVID-19, nag-umpisa pa lang. Pagpunta ko ng Apayao, ang katabi ko, inchik. Di ba nagsimula doon yung COVID? Ay ko, Diyos ko po. Diyos ko po. Inchik yung katabi ko. Ay ko, Diyos ko po, COVID to. Nag-speak po ako doon sa Apayao. Ang tanong sa akin ng isang manggagawa, isang pastor. Sabi niya, Pastor, yung pong isang miyembro ko ay nagtitinda ng alak. Bawal po ba yun? Bawal yun pag hindi ka pinagbilhan. Hindi, joke lang. Ang sagot ko ito, hindi naman pinagbabawal ng Diyos ang uminom. Iinom. Sa'yo ako nakatingin. Hindi pinagbabawal ng Diyos ang uminom. Ang pinagbabawal ng Diyos, malasing. Pastor, pwede ka ba namang hindi malasing kung iinom ka? Di ba? Siyempre, alam niyo yan. Hindi. Ang pinagbabawal ng Diyos, yung malasing ka ng sobra at hindi mo na malaman yung ginagawa mo hanggang dumating ka sa puntong makasakit ka ng kapwa mo. Yun ang ayaw ng Diyos. Ibig sabihin, kung iinom ka man, konti lang. Isang boteng sanbig lang,
Ang ayaw ng Diyos, yung makagawa ka ng isang bagay na hindi mo alam na ginagawa mo dahil sa kalasingan mo. So yun ang sagot ko. No. Pero wag niyo naman gawing, sabi ni pastor, di naman bawal iminom. Pero pag nakita ka diyang hahapay-hapay, patadyakan kita. Pastor, uwi mo na ako, pastor. Hindi ko na kayang umuwi. Minsan nakakakita kami niyan sa daan. Sabi, wala nang pang-uwing itinira. So, ano mangyayari? Yung possibility na ma-aksidente ka, mabangga ka, nandoon. Kasi hindi mo na alam kung ano ang ginagawa mo. Yun ang ayaw ng Diyos. No? Ang gusto ng Panginoon, mapunta tayo sa tamang daan. Kung bakit nga mayroong simba, kung bakit kayo nandirito, nakikinig sa akin, dahil ang gusto ng Diyos, mapaalalahanan kayo. Sabi mo nga sa katabi mo, mapaalalahanan ka. Ang gusto ng Panginoon, mapaalalahanan tayo. Kasi, minsan, di ba, nakakalimot tayo sa mga bagay na dapat nating gawin pag hindi tayo napapaalalahanan. So, ito isang paalala lang sa atin. Okay? The mention of prepared table and an overflowing cup symbolizes abundant provision. So, sa piling ng ating Panginoon, nandun ang kanyang pagpapala. Siguro naman, kung babalikan nyo ang buhay nyo, hindi nyo naman siguro na makakalimutan na ni minsan hindi dumaan ng isang araw na hindi kayo kumain. Natatandaan ko po nung bata ako. May kapitbahay kami, inggit na inggit ako. Napakasimple lang po yung ulam nun. Ang ulam nila ay toyo na nilagyan ng mantika. Pero takam na takam ako. Nung tinakman ko, hindi naman masarap. Pero masarap na para sa kanila. Pero nasasarapan sila. Pero nandun yung simplicity ng buhay. Pero nandun yung pagpapasalamat at nagiging okay sila. Okay yun eh. Diba? Minsan, nahihirapan lang yung damdamin mo pag natututo ka ng magkumpara. Yung salitang buti pa sila. Minsan, nagpapasakit yun ng damdamin. Buti pa sila, masarap ang ulam. Buti pa sila, kumakain ng 5 beses maghapon. Buti pa sila, may kotse. Buti pa sila, may bahay. Buti pa sila. Bakit masama ka ba? Diba? Kung ano man yung kinakain mo, katulad ng binanggit ko na dati, kung ano man yung kinakain mo, marahil iba lang yung lasa dahil iba yung handa mo eh. Kung sila ay naghanda na adobong baboy at ikaw ay adobong manok, sa tingin ko parehas ang lasa nun. Minsan lang masyado ka lang nagrereklamo at kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Kaya ka nahihirapan. Pero ang provision ng Diyos ay hindi naman yan nagbabanggit na ikaw, Ate Jen, bibigyan kita ng 3 kilong baboy, lutuin mo lahat. Huwag kang titigil hanggat hindi ka inaatake sa puso. Yung abundant blessing ng Diyos ay ganito lang kasimple. Yung araw-araw, meron kang nakikita sa hapagkainan. Kahit ano pa yan. Simpleng sinangag, simpleng tuyo, simpleng diles, itlog, o kahit ano pa man. Kung ano man ang inilagay ng Diyos sa hapagkainan, dapat kang magpasalamat. Kasi ibinigay ng Diyos yun sa'yo. Trust in God's protection. Pagkatiwalaan daw natin yung pagnanais ng Diyos na tayo ay alagaan at protektahan. Even in the valley of shadow of death, the psalmist expresses trust and fearlessness because of God's presence and protection symbolized by the rod and staff. Mga kapatid, kahit sa bingit ng kamatayan, ibig sabihin, kahit ikaw ay nasa pinakamahirap na punto ng buhay mo, huwag ka pa rin bibitaw sa ating Panginoon. Minsan may mga tao na umaayaw sa Panginoon kasi nakakatanggap sila ng matinding pagsubok. Halimbawa, nasabi ng doktor na meron kang cancer. Lord, ayoko na sa'yo. Ang dami-dami namang masamang tao dyan. Bakit ako pa ang binigyan mo ng ganitong klaseng karamdaman? Yung kapitbahay ko, sukdulan ng sama. Bakit hindi na lang siya?
Minsan pag dumadating tayo sa pinakamahirap na yugto ng buhay natin, dumadating sa atin sa buhay natin yung umaayaw na tayo sa ating Panginoon. Kasi iniisip mo, pinaparusahan ka ng Diyos kung bakit ka binibigyan ng mga pagsubok na ito. Hindi mo tuloy nararanasan yung katapatan ng Panginoon dahil sumuko ka na nung ikaw ay nakatanggap ng matinding pagsubok. Ang kagandahan ng patuloy pa rin pagkapit sa Panginoon sa kabila ng matinding pagsubok na ating kinakaharap, ang kagandahan nito, nakikita mo na ang Diyos ay tapat sa iyo kung hindi ka hihiwalay sa Kanya kahit na ikaw ay sinusubok pa. Amen, di ba? Hindi mo tuloy nakikita na tapat sa iyo ang Diyos kasi bumitaw ka. Kasi umayaw ka na. Pero kung gusto mong maranasan ang katapatan ng Panginoon, kahit nandun ka na sa yugto na wala ka nang magagawa, wala ka nang pupuntahan, hindi mo na alam kung saan ka pupunta at sino palalapitan mo, kung mananatili kang tapat sa Kanya, doon mo mararanasan yung katapatan niya rin sa iyo. Kung bakit mo yung hindi naranasan, kasi umayaw ka na. Lord, ayoko na sa iyo. Kasi tampo na ako sa iyo. Kasi ganito, hindi mo ako binibigyan ng masarap na pagkain. Kasi hindi mo binayaran yung kuryente ko. Kasi hindi mo binayaran yung tubig ko. Kasi hinayaan mo ako may sakit. Kasi hinayaan mo ganito. Ang dami mo ng reklamo sa buhay at umayaw ka na sa Panginoon kasi iniisip mo na pinararasahan ka ng Diyos kung bakit ikaw ay mayroong pagsubok katulad nito. Sinasabi lang dito mga kapatid, kahit na sinusubok ka ng matindi ng pagkakataon, manatili ka pa rin sa Diyos para maranasan mo ang Kanyang katapat. Kahit ano pa yan, malubhang sakit, sabihin man ng doktor, stage 4 na yung cancer mo, manatili ka pa rin tapat sa Kanya. Bakit? Kahit naman mamatay ka, kailangan mo pa rin ng Panginoon na tumanggap sa iyo sa kalangitan. Kung ikaw man ay gumaling, salamat sa Panginoon dahil pinagaling ka ng Panginoon. Parehas panalo yun. Bakit? Kung lalayo ka sa Panginoon kasi mamamatay ka at pagka naman nakaharap mo ang Panginoon, sasabihin, bakit ka lumayo sa akin? Sige, doon ka na sa impyerno. Hindi ba? Kahit na mamatay ka pa, kung ikaw ay nasa Panginoon, okay yun. Hindi yung dahil ikaw ay sinusubok ng pagkakataon, ayaw mo na sa Kanya. Okay? Assurance, ito na po yung last, assurance of God's goodness. Ang Diyos ay mabuti. Amen? Mabuti ang Diyos. Sino po naniniwala dito mabuti ang Panginoon? Nanay, ikaw hindi. Okay, mabuti. Ayan. Tatlo. Kasama mo to. The Psalms concludes with the assurance of God's goodness and mercy and the hope of dwelling in the house of the Lord forever. Ang kabutihan daw ng Diyos at ang Kanyang habag ay laging nandoon. At ang Kanyang kagustuhan, makasama tayo sa Kanyang tahanan habang buhay. Gusto ng Diyos makasama ka. Sabi mo sa katabi mo, gusto ka nang makasama ng Panginoon. Now na. Hindi, gusto ng Diyos. Kung gusto ng Diyos na tayo makasama niya sa Kanyang kaharian. Kaya nga 'di ba, itong March, 'di ba, meron tayong mahal na araw, 'di ba? Para maalala natin na ang Diyos, ang ating Panginoon ay dumating sa mundong ito upang tubusin ang kasalanan ng katabi mo. Lahat naman tayo may katabi. Di ba? Itong mahal na araw ay pagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nagpakasakit, namatay sa krus para tubusin yung kasalanan na hindi niya ginawa. Ang tanong ko nga, kaya niyo ba yun? Bayaran ang utang ng kapitbahay niyo? Nanay, sinisingil ako ng 3 kilong bigas. Bakit? Sino kumuha ng 3 kilong bigas? Yung kapitbahay daw natin. Di ba hindi ka papayag? Pero ang Diyos, si Kristo, ginawa niya na bayaran ang kasalanan na hindi niya ginawa para sa atin. Para saan? Dahil gusto ng Panginoon na makasama niya tayo sa Kanyang kaharian habang buhay. Marahil hindi pa sa ngayon. Marahil mamaya.
marahil matagal pa. Pero habang nandirito pa tayo sa mundong ito, no? Pastor, matagal pa pala. May nagtanong sa akin yan sa seminaryo eh. Ang tanong sa akin sa seminaryo, bakit hindi kaya nakalagay sa Biblia kung kailan darating ang Diyos? Sabi ko, pag nilagay ng Panginoon kung kailan siya darating, halimbawa, darating ang Panginoon ng February 26. Hindi ngayon February 25. Lalasing muna tayo? Tapos bukas ka na magbabago? Kasi alam mo, bukas pa lang darating eh. Gagawa ka pa muna ng masama. Gagawin mo muna yung mga bagay na okay para sa'yo. Dahil bukas pa naman eh. Kaya hindi mo alam kung kailan darating ang ating Panginoon para saan at dito na ako magtatapos. Kung bakit hindi natin alam kung kailan darating ang Diyos upang tayo ay maghanda. Di ba? Meron pa akong pa-background music nun. Upang tayo ay maghanda. Sabi mo sa katabi mo, maghanda ka daw. Ihanda natin yung ating sarili. Na sa panahon na dumating ang ating Panginoon, alam mo na kukunin ka niya patungo sa kanyang kaharian. Kung hindi mo pinaghanda ito, gumawa ka lang kung ano-ano, inaway mo ang kapitbahay mo, o kung ano pa mang ginawa mong kabalastugan, huwag mong asahan na pag dumating ang Panginoon, Lord, pwede mo ba ako isama sa langit? Ugali mo, saksakan ng dumi. Para kang hari ng mga demonyo sa lugar nyo. Diba? Paano yun? Hindi pa pwede yun. Kasi hindi mo pinaghandaan. Kung bakit walang nakakaalam kung kailan siya darating upang tayo ay maghanda. Upang sa ganon, makasama tayo ng Panginoon ng habang buhay sa kanyang kaharian. Pwede na po tayong tumayo. Itong kanta na to, palagi ko yung mga katulad ko, dating Katoliko, nanay ko, yan. Alam natin tong kanta na to. Habang inaawit natin tong kanta na to, sabi dito si David, nag-recounts. Inalala niya kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay niya. Pwede ba ito yung gawin natin habang inaawit natin tong kanta na to? Alalahanin nyo sa buhay nyo kung gaano naging mabuti ang Panginoon sa buhay nyo. At tapos, sabay-sabay tayong manalangin ng pagpapasalamat sa Kanya. Sige, let us sing. Minsan pa. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay Kanyang pinagpapahingan sa mainam niya pastulan. Inakay ako sa tahimik na batis, ang dulot ni bagong lakas. Tapat sa pangakong ako'y sasamahan niya sa tuwin na landas. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ko ay
pahinga sa mainam niyang pastulan. Daan may puno ng dilim o ligalik, hindi ako mangangamba. Tungkod mo't pamalo ang siyang gagabay sa akin at sa sanggalang tuwina. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako makukulang. Ako ay kaniyang sa mainam niyang pastulan. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako makukulang. Ako ay kaniyang pinagpapahinga sa mainam niyang pasto. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyo, O Diyos, sa iyong kabutihan sa amin, sa iyong patuloy na pagnanais, Panginoon, na kami ay akayin, dalhin sa pinakaligtas na daan. Sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng mga pagpapala, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng mga bagay na minsan hindi namin inaasahan. Panginoon, kung patuloy lamang naming babalikan ang mga pagpapala na ito, O Diyos, marahil kulang pa ang aming mga daliri sa kamay o sa paa upang ikaw ay pasalamatan. Kadalasan lamang, Panginoon, minsan hindi na namin pinapansin ang mga bagay na ito at nakakalimutan namin na pasalamatan ka dahil marahil iniisip namin, Panginoon, na ang mga bagay na ito ay tinatanggap namin, Panginoon, dahil sa aming mga sariling galing at lakas. At nakakalimutan na namin, Panginoon, na tunay na parangalan ka at papurihan ka bilang ikaw ang Panginoon na naghanda ng maraming mabubuting bagay para sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga malalaki at maliliit na pagpapala, sa pagpapagaling sa amin, sa mga pagtulong sa amin, lalo tigit sa pinakapangangailangan naming mga bagay. O kami man, Panginoon, ay dumating sa yugto ng aming buhay na hindi namin kaya o hirap na kami, nandun ka at nandun ang iyong mga kamay upang kami ay alalayan. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, dahil bilang aming pastol at kami ay iyong mga tupa, hindi mo kami kinalilimutan. Lagi kang nandyan para sa amin ay gumabay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin, sa iyong patuloy na pag-iingat sa aming mga pamilya, sa aming mga anak na patuloy mong ginagawang malusog, sa kanilang mga buhay na ipinagkaloob mo sa amin at ginawa mo kami, Panginoon, upang sila'y ingatan at alagaan. Sa aming mga magulang na pinili mo, O Diyos, upang kami ay alagaan. Sa aming mga lolo't lola na patuloy na nakatunghay sa amin at patuloy na nagpapaalala at nagmamahal. Sa aming mga kamag-anak, dalangin ko rin, O Diyos, ay sila iyong abutin at patuloy na gabayan sa araw-araw. Maraming salamat din, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasama online. Kila Nanay Licho Godoy, Kuya Severino Manlapig, maraming salamat, Panginoon, at sa iba pa namin kasama sa aming live stream. Maraming salamat din, O Diyos, sa kanilang patuloy na pagsama sa aming pananambahan. Sa panibagong taong buhay na iyong ipinagkaloob para kay Ate Dory, maraming salamat, Panginoon. Dalayan ko, O Diyos, bigyan niyo pa siya na mas iba yung mabuting kalusugan, kagalingan, Panginoon, sa kanyang sa kahit ano pa mang kanyang nararamdaman. Ganun din, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasama dito sa CFCM, Panginoon. Patuloy niyo po silang tignan, patuloy niyo po silang gabayan,
at huwag niyo po sana silang lalampasan, Panginoon. Sa mga pagpapala, O Diyos, na aming tinatanggap mula sa iyo, Panginoon, maraming salamat po. Dahil lagi ka nandyan para sa amin at hindi mo kami, Panginoon, kinakalimutan sa araw-araw ng aming mga buhay. Dalahin ko rin, Panginoon, na sa mga panahon man na kami lubos na sinusubok, abutin mo kami, Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. Dahil alam namin, O Diyos, na limitado lamang ang aming kakayanan, ang aming lakas, ang aming magagawa. Ngunit dahil sa iyo, Panginoon, nagagawa pa rin namin ang mga bagay na kahit hindi namin kaya dahil kami yung tinutulungan. Maraming salamat po muli sa iyo, Panginoon. At kung meron man kami hindi na ipanalangin, ikaw pa rin ang nakakaalala ng pinakamabuti sa amin. Patuloy din namin, Panginoon, itinataas sa iyo ang aming mga kasama from Singapore, sila Cindy Chen, Judelim, Edelim, Betselim, kay Cathy Chu, at sa lahat ng aming mga kaibigan na tumutulong sa CFCM, maraming salamat po. Sa lahat ng aming mga kasama, Panginoon, dito sa aming church, at sa aming mga kasama sa amin online, kayo po, Panginoon, patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila. Maraming salamat at walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Ang nais namin ibigay sa iyo. Muli, tanggapin mo ang aming pagtakila, ang aming patuloy na pagpupuri sa iyo, Panginoon. At minsan pa, awitin natin yung last portion. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kaniyang pinagpapahingan sa mainam niyang pasto. Sino dito yung merong pinagpapasalamat sa Panginoon? Come on, let's sing. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kaniyang pinagpapahingan sa mainam niyang pastulan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, ngayon at pagpuso ng hanggan. Amen, amen, at amen. Makaupo na po ang lahat. Pasok na. Papasukin mo yan, miyembro ko yan. Sige po, nasa panahon na tayo ng paghahandog. Bro, hindi ano problema. Magsitayo po ang lahat. Aming Panginoon, Ikaw ang patuloy na nagbibigay at nagpo-provide ng aming mga pagpapalang tinatanggap mula sa iyo. Dalayan ko, O Diyos, kayo po ang patuloy na magpala sa amin, kayo po ang patuloy na tumingin sa amin. At sa lahat ng iyong mga anak na patuloy na nagkakaloob, kayo din po, Panginoon, ang patuloy na magbalik ng pagpapala sa kanila. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong katapatan. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Taas natin ating mga kamay. At ngayon tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Ang Diyos na hindi kumakalimot. Laging tayong naaalala.
iniingatan, pinoprotektahan, at ginagabayan sa ating buong buhay. Tanggapin natin ang pagpapala ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu ngayon at magpasawalang hanggan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magsipo muna po tayo.